Mga brothers on the wheel, bagong taon kaya bagong motorsiklo. Pinangunahan na nga ng Honda Motorcycle Philippines dahil nilaunch nga nila ang kanilang bagong modern classic scooter diyan sa BGC nitong last week na tinawag nilang Giorno Plus 125. At ang matindi pa rito mga brother, brand ambassador pa nila dito si Alden Richards na isang kilalang Pilipino actor dito sa bansa. So mga brad, wag na natin patagalin, alamin na natin ang specs and features nitong scooter na ito. Kaya let's go sa go! Get ready, drop the beat. Uno, dos, tres. Talaga namang nakaka-amaze ang tindigan at itsura nitong Giorno Plus 125 ng Honda. Lalo na kung ikaw ay isang classic rider enthusiast. Tignan nyo naman yung itsura mga brothers. Very neat, elegant, at napaka-premium ng datingan. Lalong-lalo na itong color beige nila na kulay. At kung ayaw nyo naman yan, meron naman silang matte black na color, gloss white, at gloss orange red. At sa palagay nyo mga brothers, ano yung nagustuhan yung kulay dyan? I-comment nyo sa comment section. Pero ako, dito ako sa beige. Kasi yung kulay niya parang mababalik ka noong araw. Alright? At isa pa mga brothers, palagay ko ang magiging selling point ng motor na ito yung kanyang bagong makina. Bakit ko nasabi yun? Kasi naka 4 valves siya na 125cc na liquid cooled. Ito lang ata ang merong 4 valves pagdating sa 125cc category. At sino ba rito ang naghihintay na mailagay itong makina nito sa kilalang model ng Honda? Yan nga ang Click 125. Mag-comment na rin kayo ng waiting. Kaya nga palang lumika ang makina nito ng 11.4 horsepower at 8,750 RPM. Habang kaya naman nitong umarangkada ng 11.6 Nm of torque at 5,250 RPM, no? So naka PGM FI na nga rin pala ito at nilagyan na rin ito ng features ng Honda ng ESP Plus at Honda Smart Features for more power and less fuel pagdating sa kanyang makina. At meron nga itong compression ratio na 11.5:1 habang meron mang bore and stroke ang makina ng 53.5 by 55.5 mm. At kaya nga pala nitong magkarga pagdating sa kanyang tangke ng 5.4 liters. At meron ngang claim ang Honda rito mga brad ng 47 kilometers per liter pagdating sa kanyang fuel consumption. So matipid na rin. At again, lagi ko nga sinasabi, pagdating sa fuel consumption maglalaro nga ito sa inyong bigat, road condition at riding habit na inyong nakasanayan. Siguro maglalaro ito ng 45 to 50 km per liter. Hindi na masama. Matipid talaga. Pagdating dito sa harapan mga brothers, mapupugian na kayo kagad dito kay Giorno Plus 125. Tignan nyo naman yung side mirror mga brothers, napaka-classic ang datingan. Yung headlight niya rounded po yan, pero pinaiilaw yan ng LED. Nasa taas po ang low beam at nasa baba naman ang high beam. At meron pa itong daytime running lights para mas kita po ang motorsiklo kahit in daytime na takbuhan. Makikita rin natin sa harapan mga brothers ang premium badge ng Honda. At yung posisyon ng ating turn lights dito sa harapan napakaganda ng pagkakaasinta na pinaiilaw ng bud lamp. Ang ating front fender dito mga brothers bilugan po ang pagkakahugis niya dahil isa po itong classic scooter. Pero upon checking naman, quality ang nilagay dito na kaha ng Honda Motorcycle Philippines. At meron tayo ritong telescopic fork pagdating sa kanyang front suspension. So pinahihinto naman ito ng disc brake pagdating dito sa preno sa harapan. At ang maganda pa rito, meron na rin itong combination braking system pagdating sa kanyang preno na nagsasabay ang preno sa harapan at sa likuran. Pagdating naman sa gulong mga brothers, branded na ito ng Duro Tires from Taiwan na meron tire size na 100 by 90 at 12 inches na wheel mags, no? Chunky tire po ang ginamit dito mga brothers since isa po itong classic na scooter. Ang kagandahan naman mga brad naka-tubeless na ito. So wala po kayong problemahin sa mga butas-butas. Alright.
Dito sa likod mga brothers, makikita natin ang solid na grab bar nitong Giorno Plus na modern ang pagkaka-style. Maganda naman yung hulma, sumabay naman dito sa kaha. At meron itong grills pagdating sa kanyang taillight na nagpapaklase ang dating pag lumilikod itong scooter na ito. At syempre pa, naka-LED na rin ang taillight natin dito, kaya naman mas visible ito sa daan. At ang gusto ko dito, maganda yung pagkakaposisyon ng turn lights dito sa likod na nasa mismong kaha na rin ng scooter. Straight pipe po ang meron tayo rito mga brothers on the wheels dahil isa po itong classic scooter. Nagustuhan ko rin yung finish nito na flat finish high temp pagdating sa tambucho. At syempre pa napaka-safety po ng heat guard nito pagdating sa kanyang muffler. Alright? So meron po tayo ritong drum brake pagdating sa kanyang likurang preno. At ito po ay merong tire size na 110 by 90 at 12 inches na wheel mag. Same lang din po ito sa harapan na merong tubeless na goma at straight tire po ang pagkaka-design ng treads nito, no? Habang naka-single shock naman ang ating rear suspension dito mga brad. Tara mga brothers, punta tayo sa manibela nitong Giorno Plus 125 ng Honda. So meron nga lang siya ditong standard na handle grip, pero ang gusto ko rito classic brown ang ginamit nila. At meron lang siyang plastic na end bar pagdating dito sa kanyang handlebar. Nandito pa rin ang trademark na brake levers ng Honda. Ayan, non-adjustable po yan mga brothers. At pagdating sa switches, meron tayong left and right, horn, low beam at high beam dito sa left side. Dito naman sa right side mga brothers, nandito po yung kanyang electric starting at yung stop-start system na button. Since merong features ang e-scooter na ito. Yung digital meter niya mga brothers hindi na sa ating bago dahil more inspired dito sa Click 125 na nakasanayan natin. Na may mga basic indicators, nandyan na rin yung speed meter, fuel meter natin, odometer at syempre pa kasama na rin dyan ang ating orasan. Meron din itong set at select. Alright? At dyan sa bandang baba makikita natin yung proud ownership emblem ng Honda. Okay? So going naman dito sa babang portion ng handlebar, makikita na natin na merong keyless features ang motor na ito. So kung tawagin natin smart key system. So patwist-twist na lang tayo dyan mga brothers para less hassle na hindi na natin sususian. At syempre pa nandyan na rin ang fuel at seat button, no? Kasama na nga rin dyan mga brothers ang utility hook at sa kabilang side nandyan yung kanyang USB charging port at bulsa na paglalagyan ng ating cellphone, no? So sa baba pa mga brothers nandyan po yung kanyang fuel door, no? So open nyo po yan para ma-access nyo yung fuel cap sa tuwing magpapagasolina kayo. So malaki po mga brothers ang floorboard nito. So kung may mga dalahin kayo, mga pinamili, ikakarga, pwedeng-pwede po natin makargahan itong si Giorno Plus 125 ng Honda. At ang kagandahan pa rito mga brothers, malaki po ang underseat compartment nito na pumapalo ng 30 liters. Kasya nga dyan mga brothers ang isang open face helmet. Siguro pagdating sa full face, depende na lang po yan sa pinaka-shell niya. Pero kung may helmet hook po kayo, makakapagsabit po kayo rito ng dalawang helmet. At yung upholstery niya mga brothers, I can tell napaka-quality po ang nilagay dito ng Honda na merong classic vibe na datingan. Alright. Okay mga brothers, bike fitting na para dito sa Giorno Plus 125 ng Honda, no? For the reference mga brothers, 5'4" in height lang po ako at meron lang akong reach sa braso na 20 inches. Habang may bigat lang ako mga brothers na 53 kg. Okay, so ganyan po ang itsura. So huwag kayong mag-alala mga brad dahil mababa lang po ang seat height nitong scooter na ito na tumataas lang ng 780 mm. Habang meron naman siyang ground clearance na above minimum na pumapalo ng 155 mm. So madali lang po nating ma-manage o sakyan itong e-scooter na ito. So kung mga average Filipino rider, sigurado pong hindi papahirapan sa tuwing sasakyan natin ang e-scooter na ito. At sa bigat naman mga brothers, hindi naman ito sobrang kabigatan dahil meron lang itong wet weight na 116
kilogram. And upon checking sa kanyang riding position, ay upright po ang ating position dito mga brothers. So sa mga long ride, traffic, o kahit maghapon may itong sasakyan, hindi ka basta-basta dito mapapagod mga brothers. Plus isama pa natin yung malapad at komportabling upuan ng Giorno Plus, sigurado magi-enjoy kayo kada upo nyo rito sa scooter na ito mga brothers. Kaya bike fitting mga brothers, approve po sa akin ito. So mga brothers, nakaikot na nga tayo dito sa bagong scooter ng Honda Philippines. Yan nga ang Giorno Plus 125. So mayroon nga pala itong cash price na 101,900 pesos o sabihin na nating 102k. At ito po wala pa itong price pagdating sa terms o installment, no? At sabi pa rito ng Honda Philippines mga brothers, ilalabas po nila ang bagong scooter sa darating na February 2025. Okay, so sa mga gusto na dyan na bumili, pwede na po daw kayo magpa-pre-order o magpa-reserve sa mga dealer ng Honda na malapit sa inyo. So mga brad, sino ba rito na ang naangasan at nagustuhan ang scooter na ito? Mag-comment naman kayo ng yes. At ano-ano pa ba sa mga motor ng Honda ang gusto nyong pa-review? I-comment nyo na rin ang inyong suggestion. Once again, ako po si Ark. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin dito sa ating walk-around review. At maraming salamat din Honda Philippines sa pag-i-invite sa atin para masaksihan itong kanilang ginawang launching para dito sa bagong modern classic style nila na scooter. Ito nga yung Giorno Plus 125. Alright!